What's up, KAG? Alam mo, maraming galit sa NFT, maraming nalugi, maraming nadala sa hype. Pero ang mas malaking problema, maling label. Tinawag nilang investment ang bagay na hindi naman ginawa para doon. Tanong ko sa'yo ngayon, bumili ka ba ng NFT dahil gusto mo siya? O dahil umaasa ka na may bibili sa'yo ng mas mahal? Kung yung pangalawa ang sagot mo, makinig kang mabuti. Let's go! Ano ba talaga ang investment? Kapag sinabing investment, may cash flow, may fundamentals. Ngayon, ikumpara natin. Maraming PFP NFTs noon. Walang product, walang revenue, walang utility. Value lang nila, trending kasi. Iyan ay hindi investment. Iyan ay attention trade. At kapag umalis ang attention, alam mo na ang kasunod. Bakit hindi investment ang karamihan sa NFT? Sample, cool-looking PFP collection. Maraming NFT ang nagsasabing, future utility, coming soon. Pero taon na lumipas, walang app, walang game, walang revenue share. Anong hawak mo? JPEG plus hope. At ang hope, hindi asset. Influencer back mint projects. May mga NFT na biglang nag-hype dahil may influencer. Nag-mint out in minutes. Floor price times 10. After 3 to 6 months, nawala na si influencer, tahimik na yung Discord, may floor price nga papunta na sa zero. Anong nagbago sa value? Wala. Naubos lang ang hype. Eto, baka makarelate kayo. Copy-paste collection, isang successful NFT art style. Kinabukasan may 10 clone, parehas na roadmap, parehas metaverse promise. Kung madali kopyahin, mahina ang moat. At kapag mahina ang moat, mahina ang long-term value. Sa personal experience ko, ako mismo, bumili rin ng NFT. Maganda ang art, active ang Discord, may long-term vision daw. After ilang buwan, tumahimik na yung team, yung updates puro na lang soon, walang buyer. Dito ko naintindihan. Hindi lahat ng NFT ginawa para hawakan ng matagal. At okay lang yun, kung alam mo. Ano bang mga strength ng NFT na may real project? Hindi ko sinasabing basura ang NFT. May legit use cases. Gaming NFT, kagaya ng Axie Infinity. Ang Axie noon, may gameplay, may earning loop, may active economy. Hindi dahil investment, kundi dahil may utility. Pinaka-importanting lesson dito, utility ang bumubuhay, hindi art lang. Meron din namang mga NFT na access sa private groups, may tools, in real life or online perks. Value niya, experience, hindi resale price. At kapag ganyan ang mindset mo, hindi ka manghihinayang. Ano bang weakness ng NFT? Reality check. 90% ng collection sa OpenSea, tignan mo ang mga volume. Mababa, walang buyers. Listed pero walang gumagalaw. Ibig sabihin, kahit gusto mong magbenta, wala kang mapagbentahan. Hindi ito problema sa stocks o crypto majors. NFT, madalas ito ang default. Sample, abandoned roadmap. Maraming NFT teams ang walang negosyong background, walang long-term funding, umaasa lang sa mint money. Pag naubos na ang mint funds, alam mo na. Kailan ko nire-recommenda ang NFT? Ire-recommenda ko lang to kung game NFT na nilalaro mo talaga. Utility NFT na ginagamit mo. Community NFT na active ka. Hindi ko to nire-recommenda kung yung mindset mo is i-flip mo lang o flip lang bro. Pang rent mo lang yung pera, umaasa ka sa next buyer para kumita. Real talk.
Kung kailangan mo ng buyer para maging tama ang desisyon mo, delikado ka na. Ito ang hindi sinasabi ng karamihan sa mga influencer. Mas maraming kumita sa NFT sa pamamagitan ng paggawa ng content, hindi sa pagbili ng NFT. Artists, streamers, educators, hindi holders. Kung beginner ka, isipin mo muna kung saan ka talaga dapat pumesto. Hindi masama ang NFT. Masama ang maling expectation. Kapag tinigil mong tawagin itong investment, mas gagaling ka pa sa pag-navigate ng market at mas tatagal ka. Kung nakarelate ka, alam mo na kung saan ka makakakuha ng ganitong klase ng real talk sa space na to. Game on!